Mga bossing, ngayon no, may kinakabahan. Biruin mo bakit? Si ano, si Alice Guo nahatulan habang buhay na pagkakulong. Human trafficking. Eto si Cassandra Leong, human trafficking din ho, mga bossing, at pinaghahanap na. Ngayon, may kinakabahan. Alam nyo kung sino? Eto, Maagang nagsasalita na po, mga bossing. Ayan ho, mga kababayan. Si Harry Roque. Siguro nabahala siya. Naku po, mukhang ako na ang kasunod. Mukhang talagang ikaw na kasunod. Lalo na kapag ka natapos na yung hinihintay mong asylum dyan. Dahil ako ho, mga bossing, Chief Amo Sir, ang nakikita ko talaga dito, malabong makakuha itong si Roque ng asylum niya Oo, kasi nungalingan naman din kasi ang kanyang idinadahilan doon sa Netherlands kung bakit siya humihingi ng asylum, mga boss. Biruin mo, ang dahilan niya, ginigipit siya ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Pero siyempre, ang Netherlands, mga kababayan, aalamin nila ang katotohanan, makikipag-ugnayan niya sa Pilipinas. Ilan na ba ang nasupa ni Roque dito? Sa ilan? Putek na yan. Sorry! Yung suba, di ba, kapag yung nagyoyosi, ilan na ba ang nayosi ni Harry Roque diyan sa Pilipinas? Ganon. Yun yung ibig ko sabihin doon. Ilan na ba? Ganito, ganyan. Ano ba ang kaso ni Harry Roque diyan sa Pilipinas? Siyempre ipapakita ng Pilipinas yung mga naging hearing po. Di ba? Doon masasabi ng Netherlands, naku po, hindi pala totoo yung sinasabi ni Harry Roque na ginigipit siya. Meron palang hindi mga maipaliwanag si Roque. Pero bagamat po, nung napanood po natin itong video ni Roque, nakita po natin yung comment section, sabi, sa Pilipinas ka, magpaliwanag. Sa Pilipinas ka daw magpaliwanag, Roque. Game! Banat! Ay, magandang araw po sa inyong lahat. No? Well, kinailangan ko talagang mas maagang mag-spokes hour dahil dito sa kasinungalingan na sinasabi ni Yusek Nikki T ng DOJ. Ang kasinungalingan, DOJ pa magsisinungaling. balita kasi is na-convict after 1 year of trial itong si Alice Guo for human trafficking. Oo, ikaw ang kasunod dyan talaga, Roque. No, kapag ka biruin mo, ang pinanghahawakan na lang po nitong si Harry Roque, mga bossing, ay yung oras panahon na hinihintay yung resulta ng kanyang paghingi ng asylum. Yun na lang mga bossing. No, pagka yun, pumalpak, sablay, hindi pinayagan na makapag-stay sa Netherlands, dire-diretso yan sa Pilipinas, iuuwi, mga kababayan, mga boss, Chief Amo Sir. Di naman makakalabas yan Hawak nila ang pasaporte ni Harry Roque, mga boss, no? Kaya ihahatid yan pauwi ng Pilipinas. Baka rekta sa Oblo. At ang sabi niya, gaya ko daw, maski walang recruit si Alice Guo, mapapatunayan nila may human trafficking dahil ako daw ay nag-organize at tumulong para sa human trafficking. Gaya ng... Hindi lang yun, Roque, Nakita din yung mga papel, dokumento, nakita din yung mga, tawag dito, bank accounts ninyo, doon sa loob ng Pogo. At ang pinakahuli, bago ka mawala, no, yung natagpuan yung isang Chinese doon sa bahay mo, doon sa sa Benguet. PH2 ba? Ano ba? Pangalan, PH2. Chinese na nagtatrabaho doon sa Pogo. Yung boss yata yun, isa sa boss yun, yun yung mga koneksyon ni Roque. Kaya po, ayan, iko-connect siya sa Pogo, mga kababayan. Pero talagang yung Pogo Queen ang gusto kong malaman no? Kung magkakatotoo na yung Pogo Queen daw mga bossing, ay baka magpasko sa loob ng kulungan. Game. Kay Alice Guo. Ako po, kasinungalingan yan. Yusek T. Dami niyong trabaho dyan para habulin yung mga nagnakaw ng pondo ng bayan. Yun na lang atupagin mo. Bakit po iba ang kaso po kaysa kay Alice Guo? Unang-una po, si Alice Guo, alam po natin na siya talaga ang unang nagmay-ari ng lupa doon sa facility sa kanyang bayan. Pangalawa, siya yung nagbenta, kapalit ng shares doon sa kumpanya na nagpopogo doon sa kanyang bayan. Pangatlo, inamin din na siya yung may-ari ng mga improvements doon sa Pogo facility sa kanyang bayan.
Pero Roque, siyempre iimbestigahan, no? Aalamin. Kapag ka umuwi ka ng Pilipinas, saka malalaman lahat. Sabi ni Maxip, reclusion perpetua ang hatol sa'yo. Roque, yari ka. Akala nyo ba malulungkot si Harry Roque doon sa loob? Nagkakamali kayo. Di ba? Nagkakamali kayo. Bakit to? Nako, baka maging masaya pa si Harry Roque doon sa Oblo. Bakit to? Nako, ang daming nakatopless doon eh. Ang daming nakatopless doon eh. Sabi ni Desperado, explain pa. Shock lang Roque. Uy, shock lang ba si Roque? Hindi. Mahilig lang yan magpatopless ng kapwa niya lalaki. No. Matigas ang boses niyan, lalo na pag nagpapatopless. Yung tipo bang tatakutin ka, magtopless ka. Si Ronil Yang. Tingnan natin kung mapapatopless niya si Ronil Yang. Oy, ganon. Kaya ako hindi ako niniwala na na bakla itong si Roque, mga kababayan. Mas naniniwala pa po ako yung bakla, yung isa, yung doon. Yung sabi, shootaneros daw. Mas naniniwala pa ako na malambot yung kaysa kay Roque. Di ba? Yung parte o yung isa o leader ng superhero, bahala kayo. Game. So makikita nyo na meron siyang ownership, meron siyang stock ownership dun sa kumpanya na mamayari ng Pogo, at pangatlo ay lumalabas talaga na siya ay kasama dun sa korporasyon na nagpapatakbo ng Pogo. Sa akin po, ang hawak Saka yung si Pogo Queen din. May picture si Pogo Queen daw, no, di umano. May picture, anong di umano? May picture talaga. No? May picture talaga. Asan ba yan? Sandali, ipakita natin. Ito, nako, baka ito yung pinaghihimutok ni Manang Aimee eh. Baka ito yung pinaghihimutok ni Manang Aimee, kaya sinisiraan niya si Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipino dahil baka nga malapit na maoblo. Pogo Queen daw ang tawag dyan, mga kababayan. At meron pang isa, may bagman naman daw, mga bossing. Diba? Sabi ni Annalisa Oso. Sabi ni Virgilio Orsolino, shout out idol, uwi ka na, akla, wag ka nang dakdak ng dakdak dyan. Anyway, alisin na ho natin tong mga to. No? Ngayon lumipat tayo. May isa pang nagpapaliwanag, mga kababayan. May isa pang nagpapaliwanag. Kasi po, bali-balita, mukhang pinatulan na po ito. Mukhang idadaan na po sa legal, mga boss chief amo sir. Hindi lang ni hindi lang ni Tito Soto. Pagkakarinig ko buong Itbulagaho, mga boss. Sa kayo lahat dyan, sana'y nasa... Nangangamusta na ngayon. Nangangamusta na ngayon. Nung isang linggo, pagkakakita ko, lagi dito, bumabanat So, Tito Sen, gusto mo, sabihin ko na, yung kabit mo,